So ayan mga sir, for today's video may gagawin na naman akong Hyundai Accent 2014 model. So automatic transmission, disusi naman to. So bali ang concern na may-ari nito mga sir is wala dong accelerate, ayaw daw mag-accelerate, ayaw mag-response yung gas pedal niya. Tapos ang concern din pala niya is kapag pina-start mo, hard starting siya, ang tagal niyang mag-start, ilang ikot pa yung makina. So tapos palyado, marami garalgal yung makina, tapos kaldag sa reverse and drive. So iniskan na natin to kahapon. So makikita lang nyo lang dyan sa screen natin mga sir kung ano yung mga code na binibigay ng scanner. So ngayon mga sir, try natin. Iniskan na natin to kahapon. So on, yan ulit. So on, kompleto naman. Check engine, may EBS, restart. Okay, ayan one click sa ngayon kasi nilipat kasi ito dun to sa labas tapos pinasok dito. So kaya minsan one click siya, minsan ang tagal. Tapos ayan yung RPM nataas baba, mga ganun, parang humihingal siya. Tapos naka-check engine, yan. Tapos ito ring RPM niya, hindi rin to gumagana, naka-zero to. Naka-zero siya. So nung in-scan tapos binura yung code, so yun gumana siya, mga sir. So ipapakita ko mga sir, yan, renting i-rev. Yan, baon natin. Ayan, nakasagad na yan, nakabaon. So ang RPM niya is nasa 1.8 lang. Ayan. 1.8 RPM lang. Rev. Yan, sagad. Nakabaon. Yun, tapos nangangamoy gas. Dito tayo sa likod. Ito test ng putso. Ayan lumalabas pa yung may tubig. Yan ang pugak-pugak siya. Pugak-pugak yung andar. Yung sa putso. Sit dito rin tayo. Ayan. So parang garalgal yung andar na nagbabibrate, palyado. So ngayon naman so in-scan ko na to, makikita nyo lang dyan sa screen natin kung wala yung mga lumalabas. So yung mga sir, may una na doon tumingin daw dito. So binaklas na daw yung intake manifold, pina-PMS nya. Tapos nung na full PMS na, ganun pa rin ang sistema, mas lalo pa kasi naka-check engine na. Dati nung hindi pa ginalaw, so walang check engine, tapos may hatak pa. So nung na-PMS na, wala nang hatak. Ayan, hindi na makahatak, wala nang acceleration. So yun, yung mekaniko hindi na bumalik, natakot siguro. So yun naman sir, update ko lang kayo sa mga kung anong magagawa natin dito. Okay. So ayan mga sir, check natin muna yung throttle body. Sige, on lang. Ayan, naka-on na. Off. On. Hindi, sagad mong off. Off mo talaga, sagad. Sige, ulit, on. So yan mga sir, itong throttle body hindi siya lumalagitik. So ngayon, try natin papaapakan doon kung tingnan natin kung magbubukas. Sige. Off. Sige muna, off muna. On lang. Apak mo yung gas pedal. Ayan, nakaapak na, sagad. So ayan mga sir, hindi siya bumubukas. Sige, ulit, apak. So ayan, hindi siya nabubukas, kaya siguro wala siyang accelerate. Kasi kahit pag on pa lang dapat lumalagitik na yan pero ito wala. So ngayon mga sir, try natin ito troubleshoot, ititrace natin yung sakit, titingnan natin papuntang ECU kung may continuity ba siya. Kasi ang laging na-i-scan niya is throttle pedal position sensor. So yun, nag-check na rin tayo dito sa mga fuse and relay. So wala pa naman tayong nakitang putok sa mga fuse. So dito natin i-check sa mga relay yan. So nag-i-start naman siya pero yun nga lang, walang revolution. Sige, start. Tapos yung makina niya, ayan garalgal. Ngayon try natin bunutin to isa-isa. So ayan, hindi nagbago. Ganun pa rin yung andar. Ito, so nagbago siya konti. Ito, so nagbago rin siya, konti lang. So ito, ayan, medyo siya, wala. So
So ang ititrace natin mga sir, ititrace natin kung saan yung problemang coil. So papalitan din natin yan. Tapos yung isa din yung spark plug. Kasi ito kaka-finish lang, pinaklas to lahat. Tapos simula nun, ayaw na mag-revolution. Tapos naka-check engine na. Okay, alright. So update ko na lang kayo mga sir kapag ito gumana na. So kasi kailangan pa yung ititrace kung saan siya nanggagaling ang problema. Okay. So naka-check engine pa rin ba? Okay. So yan mga sir, ito na yung nabiling parts, dumating na. Ito. Ayan. So nagpabili tayo ng isang crankshaft sensor, tapos dalawang ignition coil. Ito. Ayan. Kakabit natin yan sa 1 tsaka sa 4, number 4. Tapos itong throttle body, so nalinis na rin natin. Ayan. Tapos nabuksan na rin natin dito. So ngayon, kakabit na lang. Okay. So yan, natapos na. Nakabit na, pati yung mga linya ng hose, pati yung sa socket. So ngayon, bit natin. Okay, 3. Sige. So nakabit na yung battery. Sige, start. On lang ha. Sige, off. Naka-off na. On. Ayan. Ano yan? Naka-off, naka-on? Naka-on? Off. Antayin lang ha. So yun, gumalaw. So gumalaw na. Sige, on. Ayun, gumalaw na mga sir. Tapos apak yung gas pedal. Sige, sagad. Ayan. Okay. So may ano na to, may hatak na to. May power na yan. Sige, start. Huwag mo munang apakan. Start lang muna. So yan, mandar na mga sir. Matining na yung andar, di na sa garalgal, di sa tulad ng dati na garalgal. Tapos dito naman, apak lang konti. Konti, last. Okay. So meron na. Ha? Engine. So meron na siya, pero kaso nag-check engine. So try muna natin itong i-scan mga sir. Try muna natin i-read. Try muna natin read. So ayan, dati hanggang ano lang siya, hanggang 1.8. Ayan, kapag ka-revolution ko, lalagpas na siya ng 2,000. Ano, diba? Okay, lalagpas na siya ng 2,000. So i-delete lang muna natin to mga sir. So yung mga sir, kakatapos lang sa scan natin. So ayan, nawala na yung check engine. So okay na, nawala na yung check engine. So ngayon naman, try nating i-read kung meron na ba talagang power to. Dito na magkaalaman to mga sir. So read. Tumapon? Tumapon pala. So ayun mga sir, nag-read na. Umabot na siya ng 6,000 RPM. Okay. So ngayon naman, re-relearn lang natin to kasi medyo mataas pa yung RPM niya para mabilis siyang magbalik sa normal. Alright. So yan mga sir, na-relearn na din natin. So ayan. So tumugma na sa kanyang normal idle. So ngayon naman, try natin i-off kung magiging hard starting pa ba siya or check engine pa ba uli. Alright. So on natin, hintayin natin yung tunog. So start. So one click start, wala nang check engine. So doon tayo sa makina. So may picture naman doon sa. ayan mga sir, nakita nyo yung improvement kasi kanina sobrang sobrang garalgal yung andar. Tapos palyado, nagpalit kami ng ignition coil, dalawa. Ayan, sa 1 tsaka sa 4. Ito medyo okay pa naman. Tapos crankshaft sensor, ito nagpalitin tayo. Tapos linis ng throttle body tsaka yung socket ng map. So yun lang. Hyundai Kia, Hyundai Accent. So dito tayo sa tambot. So titingnan natin kung mapugak-pugak pa ba siya. Ayan mga sir, walang pugak, sobrang tining. Ano, wala siyang pugak-pugak. Okay. So may may issue din to sa transmission. So makikita nyo sa scan dyan kung yung lumabas sa transmission. So ngayon naman try natin kasi kahapon nakaldag to pagka nilagay sa reverse handbrake. So yun, stable ko naman din. So yan, neutral.
So drive. Yun. Tapos plus, minus. So naka-stock third gear to. Ayan o. Ayan o. Kahit anong minus ko. So naka 3 pa rin yung dog dito. Indicator. So hirap to umahon. Ayan o, 3. So drive, neutral, reverse, nakaldag, park. So stable, idle. So di mo na daw ito ipapagawa yung transmission. So ayun mga sir, panibagong soldo naman to, Hyundai Accent RB 2013 model. So sold na to. Okay, sige lagyan mo. So yan mga sir, try nating i-revolution uli. So ayan, mainit na, nasa kalahati na siya. So ngayon try nating i-rev kung nagkakaroon na ba siya ng revolution. So umabot na siya ng 6,000 mahigit. Okay. So try nating aircon bukas. Ayan. So yan, naka-aircon na. Nakauna yung easy. So stable pa rin yung idle. Alright. So matining. Ayan o. Okay, so update ko na, road test na lang to mga sir. Alright. Road test na. Road test. Okay. Ikaw na sir, mag-drive. Ikaw na boss. Alright. Hindi gagawin ka pa. Opo sir. Pupunta pa ako ng Tagaytay. Yung So, computer bus magkano ba so ayan, road test. Kahit naka-stock third gear, okay lang naman din kasi city driving lang naman to. Di naman to lalayo. Tapos dito pala tayo ngayon sa Taguig. Taguig, Pasay. So dito pala tayo sa Pasay, sa may malapit sa top sir, no? Oo. Oo. Alright, so pupunta pa kami ng Tagaytay. Kaya re-rescue pa.